Yo guys, check, kamusta mga idol? So ay mag-update tayo ngayong gabi at grabe ang nangyari ngayon mga lods, no? Nakita nyo na ba? Anong oras na? Ayan, no? 8:50. Grabe, nag-drop yung market mga lodi. Ang lupit nito mga idol. No, so bago ang lahat ng ating news, matindi mga news natin ngayon, no? May mga balita tayo, may balita tayo sa Ronin, sa Pi, meron tayo. So marami, no? So bago ang lahat, sana like niyo yung video natin. Syempre subscribe kayo. Sa mga wala pang crypto exchange diyan, ayan na, no? Check niyo diyan sa link sa baba ng description natin. So ito grabe. So from this cap, sabi ko na kumbaga, ay hindi, Bitcoin to mga lods this is Bitcoin, no? So from 76, no, 75.9 o 76 doon siya nauntog. Ngayon, bumaba siya ng 72, no? So 5% mahigit mga lodi, no? 5% yung dinrap ng Bitcoin from this top, mga lods. So punta tayo sa XRP. Ganun din mga lodi, kasi syempre itsura niya ganun. So delikado to mga idol kasi dito na tayo sa baba ng ng blue eh. Oh, so doble mga lods, no? So dito na tayo sa baba. Gravities. Naka 30 minutes sa time frame pala ako, 15 minutes lang natin. Ayan. Grabe, no? Ano lang to mga lodi, anong oras to? From alas 6 p.m. and then ngayon mag-aalas 9 talagang bumaba siya mga idol. So magtutuloy-tuloy ba to? Tandaan nyo meron tayo mamayang alas 2 ng madaling araw. Meron tayong magaganap mga lodi na FOMC. Ay, di, PPI pala, sorry. FOMC nga, Thursday, ayan oh. Oh. Kasi nagkaroon tayo ng ng PPI. Oh. Ayun yung naging epekto ng PPI natin, bumaba. Pero eto mga lodi, FOMC mamaya to. Mamayang 2 a.m. No? So nako, mukhang matindi mangyayari dito mga lodi. 2 a.m. mga loads, no? Nako, mukhang kailangan ko na itaas yung lock profit ko. Delikado to. Delikado to mga idol. So, abangan natin to 2 a.m. Hindi ko alam kung gising ako nito. Sana magising ako. Kahit pa paano, sana magising ako para makita ko yung market. Mga loads, kung ano mangyayari. Pwede tayong chumupit-chupit sa Bitcoin pagka ganun eh. Di ba? So, ayan. Nakakaiba yung nangyari ngayon. Bago mag-FOMC, saka gumalaw, no? Usually, usually nangyayari to kapag FOMC eh. Di ba? Usually, bago mag-FOMC, ano na to? Ganyan lang siya. Consolidation lang. No? Tapos pag nagsalita na si Jerome Powell, saka siya kikilos ng ganun. Pero ngayon, hindi. Bago mag-FOMC, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hours before FOMC, eto na nga, mga idol, no? Nag-drop tayo. Grabe to. Pero ang ano na to, mataas na yung belo natin, bago mag-FOMC, no? From 1.2, 1.27 position natin, tapos mag-FOMC ng nasa 1.4. Pwede niyang babain yan, mga loads, no? Hindi natin sure, hindi natin alam kung anong mangyayari. So mamaya, titignan na lang natin ang alas 2 ng madaling araw. Grabe, nakakatakot, mga lodi. Pero syempre, mamaya, sana magising tayo. Malamang live si Boss Robo mamaya, so sasabay na lang ako dun. Okay, so shoutout kay Boss Robo. So ito na tayo, magte-trending news muna tayo. Footage of what appears to be 4 comets that have been spotted in 4 different continents including America has been released. This really feels odd, no? Kumbaga, 4 na comet mga lodi in different continent. Sabay-sabay. Di ba? So, ayan yun. Nakita ko lang yan eh. Huwag na yan. Sinama ko lang sa news. Parang interesting lang kasi.
So ito news na malulungkot ang mga bata, mga lods, na DICT o CICC warn Roblox of a possible nationwide ban. Ako, baban na yung Roblox unless it strengthens child safety measure and cooperates with authorities. Alam nyo, pati yung Roblox, no? Mukhang ibaban dito sa atin. Malulungkot yung mga bata dito niyan. Mga lods, no? Ano man sabi nyo rito? Kasi yung anak ko nag-Roblox eh. Kaya lang, syempre, kumpara naman sa safety, bakit hindi? No, kaya lang, kung tatanggalin ako, malulungkot yan si Boy WhatsApp ha. May inis yan si Boy WhatsApp, ba't ganun? Hindi naman ito nag-ano. Yung mga Pinoy naman, ano eh. Yung mga batang Pinoy naman, laro lang ng laro eh. No? Hindi naman nag-ano eh. Okay, no? So, ayan. Tapos, punta tayo dito. Ito na. Ito na mga lods, no? Moment ago, sabi rito ni President Trump, no, matindi yung banta ni Daddy dito. President Trump on Truth Social, the United States has been informed by most of our NATO allies that they don't want to get involved with our military operation against the terrorist regime of Iran. Ayaw makialam, no? In the Middle East, this despite the fact that almost every country strongly agreed with what we are doing and that Iran cannot in any way, shape, or form be allowed to have a nuclear weapon. I am not surprised by their action, sabi ni Daddy yan, no? However, because I always considered NATO, where we spend hundreds of billions of dollars per year protecting these same countries, to be a one-way street. We will protect them, but they will do nothing for us. Kumbaga parang nanunumbat na si Daddy dito, mga idol. In particular, in a time of need, fortunately, we have decimated Iran's military. Their navy is gone, their air force is gone, their anti-craft and radar is gone, and perhaps, most importantly, their leaders at virtually every level are gone, never to threaten us, our Middle Eastern allies, or the world again. Because of the fact that we have had such military success, we no longer needed or desire the NATO countries' assistance. No, we never did. Sabi, hindi naman namin kailangan ng tulong nyo eh. At hindi namin kinailangan ng tulong nyo. Lapit ni Daddy ron ha. Yeah. Likewise, Japan, Australia, or South Korea, in fact, speaking as President of the United States of America, by far the most powerful country anywhere in the world. We do not need the help of anyone. Thank you for your attention to this matter, President Donald J. Trump, mga idol. No? So, dito kasi, parang, di ba, nanghingi kasi ng tulong si Trump sa mga countries na ginagamit yung daan ng Strait of Hormuz para mag-deliver ng mga oil. Kumbaga, doon dumadaan. No, pero wala no, yung Japan nagsabi na ayaw nila makialam, Australia ayaw din nila sumali, yung NATO ewan ko, di ba? Pero ang sinabi naman kasi ng Iran, hindi naman bawal dumaan diyan. Ang bawal lang US tsaka Israel tsaka yung mga allied nila. O, di ba? So ayun yung kung takot sila dumaan, wala kami magagawa, pero hindi namin binagbabawal na dumaan diyan, sabi ng Israel ay ng Iran eh. O, di ba? Pero dito parang sinabi ni Daddy na sige, kung ayaw nyo kaming tulungan, di wag nyo kaming tulungan. Pero syempre, tatandaan ni Trump yan. Diba? Tatandaan ng US yan, yung ginawa niya na hindi kayo sumuporta sa amin. Ha? Sige, tignan natin pag kayo nangailangan. O, parang gano'n yan, mga idol. Ito na. No? Nako. Ang ganda pa naman ng news natin kanina sa SHIB kasi nasama siya sa mga commodities, di ba? Pero ngayon, SHIB whale dumps holding at 83% loss. According to the Crypto Basic, one wallet spent 506,000 to buy SHIB on Binance back in 2024. No? Bumili siya ng halagang 500,000 na SHIB and has recently dumped their token for a mere 84,000 mga lodi. So, talo siya ng mga $422,000 on investment, mga loads, no? Pag nagbenta siya ng patalo. 'Di ba? Is the party over for Shiba token o SHIB token?
and other meme coins, or is this just capulation? O, ayan ha. Tignan natin mga lods, no? Ako sa tingin ko, goods yung SHIB kasi ganda ng news kayo na nabanggit siya dun eh. 'Di ba? Kasama siya sa mga example ng mga digital commodities eh. 'Di ba? So lamang na agad siya sa mga ibang token no, sa mga ibang coins. Pero ngayon nagkaroon ng ganitong balita. So hindi natin alam 'yan, no? Kasi syempre isang whale lang naman 'yun. Paano yung ibang whale na nag-hold pa rin? 'Di ba? May tiwala pa rin. Ito yung isa sa mga pinakamalupit na news natin, mga idol, no? Ayan. Ron staking is ending. Nako, good news ba to mga idol? Naititigil na yung rewards ng Ron staking. Ano masabi nyo rito? Ronin Network is shutting down passive staking rewards and moving to a contribution-based economy rewards builders, games, and on-chain activity. A huge shift for the Ronin ecosystem. Here's why the Ronin ecosystem could become stronger after this shift. No, kumbaga parang sinasabi, hindi porkita tinanggal na namin yan, bad news yun. Tinanggal namin yan kasi may iba kaming plano. Parang gano'n, no? Passive staking rewards often create one problem, inflation. Tokens get emitted to holders regardless of whether the ecosystem is growing or not. By removing passive rewards, Ronin can reduce unnecessary token emissions and focus on real economic activity. No, ako kasi hindi naman ako nag-signal ron pero swerte dun sa mga tumubo, di ba? Pero ngayon wala na daw. Instead of rewarding idle capital, Ronin plans to reward games. O yun na, dun dapat dito talaga. No? Napunta na sa mga naglalaro. O yung mga game builders, apps generating activity, players driving on-chain usage. Kumbaga hindi yung mga idle. Kasi kapag nakastay ka, wala kang ginagawa pero tumutubo ka. So parang sinabi dito, mas maganda kung may silbi yun bago ka rewardan. Hindi yung nakatambay ka lang. Meaning, value will come from actual ecosystem growth, not just staking yield. O yan ha. This aligned perfectly with Ronin vision as a gaming chain. Gaming like Axie Infinity proved that players can generate massive on-chain activity. If new games replicate the model, the demand for Ron could come from usage, not speculation. No, di ba? Tama yun. Maganda yun. The big picture, Ronin Network is shifting from a staking economy to a gaming economy. Less idle farming, more builders, more players, more activity. If this works, Ronin could become the most sustainable ecosystem in Web3 gaming. O, ibig sabihin, good news yan, mga lods, no? Bad news sa mga nag-stake, pero good news sa mga players and builders and gamers. Okay, di ba? So, napakaganda, mga lods, no? Natutuwa ako kasi syempre hindi nag-iisip pa rin o meron pa rin talagang mga activity na nangyayari sa Axie Infinity, no? Yung iba wala na, durog na, wala na nangyayari sa kanila. Di ba? Pero yung Axie nalalaro pa nga nalalaro ko pa nga. Naglalaro pa rin ako ngayon ng Classic. Usually Classic na lang nilalaro ko eh. Hindi na ako naglalaro ng Origin. Tatamad ako sa Origin eh. Pero dito sa Classic, medyo trip ko yung Classic, mga idol. Di ba? So tinitesting ko yung mga Axie ko dito eh. Yung mga team. Ayan, tinitesting ko yung mga team ko. Ha? Oh. May jumping pa ako. So, yung pure ano, yung talagang jumping ko. Wala na. Nawala na. Ayan, oh. Ayan, may jumping pa ako. Oh. Ito yung mga Axie ko. Ito, mahal yan. Yung Axie na yan, isa sa mga pinakamahal yan eh. Tsaka tong team na to. Ito, mahal din tong Axie na to. Yung skill niyan, hirap patayin yan eh. Oh, ano pa yung mga mahal kong Axie dito? Syempre itong dust ko, ayun oh, Terminator na dust oh. Oh, ito pa oh. Yung tawag dito. Basta yan, yung ano parang bumabalik sa yung damage. So, di ba? Ito rin, mahal din 'to eh. Kasi itong skill nito, kapag idle yung tinamaan, ang lakas ng damage. So, mob siya yung unang titira. So, pag meron ako nitong tuka, patay agad yun eh. Meron pa ako nito, yung walang mana. Ay, walang mana, walang energy.
Isang delete agad sa akin pag nauna ako eh. Yan, so ayan. So natutuwa ako sa Axie kasi ah tuloy-tuloy pa rin silang gumagawa ng activity. Nag-iisip pa rin sila para umunlad, bumalik yung sigla ng Axie. So napaka-solid nun, mga idol para sa akin. Dahil ang dami kong Axie, mga idol. No, yung Axie ko nasa 64. 64 yung Axie ko eh, mga lods eh. 'Di ba? So kasi once tumaas yung presyo ng SLP o ng Ronin o gumanda yung game ng Axie, magmamahal ulit yung Axie. So pwede ko na ibenta yung mga Axie ko. So ito yung origin ko. Oh. Kaya hindi ko nalalaro to. Poison to eh. Poison team ako eh. Mga lods eh. Pero etong classic nilalaro. Minsan lang nainis ako kasi minsan ayaw niya mag-play. Ang tagal mag-loading. Kumbaga makapaglaro ka ng mga 3 beses tapos ang tagal niya na mag-load. Maghihintay ka ng mga ilang minuto bago siya gumana ulit. Parang naglo-load ulit. Pero babalik siya ulit, makapaglaro ka, maghihintay ka nga lang. Hindi ka makapaglaro ng tuloy-tuloy, kumbaga. Ganun, no? So, ayan. Pero gusto sa akin, itong news na to. At syempre, last news natin na pinakamalupit din ngayon, mga Lodi, dahil ito ang X-Payment. Justin, first XRP buy on X-Money. No? Proceed via uphold 6% APY on balance. A new post is now claiming what could be the first XRP purchase made by X-Money using Uphold Inc. as the provider. The screenshot shows an Uphold transaction pending a balance inside X-Money and displayed 6%. So ito mga lord, ayan oh. So sabi niya kasi rito sa post niya, am I the first person to buy XRP using X-Money? Ayan, so kapag nangyari to, kung natuloy man yan, ibig sabihin may integration ng XRP sa sa X-Money o sa X-Payment. Di solid yun mga loads. No? In-expect ko kasi talaga diyan Doge eh. Kasi syempre si Elon Musk yun. Siya si Daddy Doge eh. Dapat siya, isama niya yung Doge dito. Malamang kasama yan mga loads. Hindi lang masyado ina-announce ngayon muna siguro. Pero sa tingin ko kasama yung Doge. Yan. So, di mawawala yan. Di papabayaan ni Elon. Nag-profile pic pa nga dito sa X yun, ay sa Twitter si Elon Musk ng Dogecoin, di ba? So, ganun ka-importante sa kanya o kahalaga. At siguro naman napakadami niyang Doge. Di ba? Kaya syempre tutulungan niyang umangat yan, yung community. So, ayun, no? Punta tayo sa inyong mga comment ngayon, mga Lodi. Ito ba yung kanina? O yan, 7 years ago. O yan. Saan na tayo? Si Mangaba Edwin, Pengway Coin, shoutout sa inyo. Si Arnel, si Disley, shoutout sa iyo. Si Arnel Sapitanan, si Lisa Yonson, si Just Crypto. Boss, sorry po, mali po info ng friend mo. Ito yung sinabi ko kanina, mga idol, no? Yung nakwentuhan namin yung mga issue dun sa Iran. Na info ng friend mo dito po, ako Middle East, matagal na talagang galit Iran sa bansang kung saan, kung nasan ako. Asan ka ba, idol? Sang anong bansa? Matagal na talagang galit Iran sa bansang kung nasan ako. 7 years na po ako dito, 2016 binabanatan na rin ng Iran dito na pasabugin kasi ganito sige, pagtas kong basahin to. Nila dito kaya nagpanic din kami noon at ngayon mas maraming missile ang pinapalipad dito ng Iran kesa sa ibang katabing bansa. Kung China ang bully sa Asia, dito naman Iran. So, syempre, siguro nasa Israel si Idol. No, ganoon din yung founder namin nasa Israel din eh. Pero hindi ibig sabihin na kung 17 years ka na diyan, 'di ba? Matagal na kasi 'yon, mga lods, yung kwento na 'yon. Kumbaga, lumang-luma na 'yon, baka hindi ka pa pinapanganak, 'di ba? Siyempre, hindi ko alam yung kwento diyan, 'di ba? Kasi hindi ko rin hindi naman ako naniniwala doon. Kaya lang siyempre, pwedeng actually kasi napanood ko na rin sa YouTube 'yun, mga lods, na may mga ganun talagang istorya. No, na hindi talaga sila yung mga nandiyan. Kumbaga, tinakop lang nila ganun. Pero matagal na panahon na 'yon, mga lodi, pa tayo buhay. 'Di ba? So, kahit na matagal ka na rin diyan, yung history doon,
Siguro naman may mga nakakausap ka diyan. Kaya lang yung malay mo kung yung nakausap mo diyan, sila yung mga nanakop diyan, siyempre pagtatanggol nila yung sarili nila. Sasabihin nila na hindi totoo yun. Di ba? Pero hindi ko sinasabing tama yung tropa ko na nagkwento sa akin, ha. Malay mo nga mali siya, di ba? Pero ayun din, hindi ko rin masabi kung tama ka din, di ba? Ganun, ha. Hindi kita kinokontra, pero ako magbe-base kung kanino ako maniniwala. So far wala pa ako paniniwala para safe. Salamat sa iyo, Boss Jeb, sa mga news mo about sa crypto. Nakakasabay ako sa mga trade mo. Paldo, ayun sabi ni Luisito. Sela Bila, shoutout sa iyo. Sureball na to, April to November, sabi ni XRP holders. Si Mr. Ads, ayan, shoutout sa iyo, idol. Anong sabi niya? Pwede pa ka na US at Israel, sabi. True lahat ng sinabi ni Grok Idol, first pump niya 10, may bibenta na diyan next 50 and so on. Sabi, congrats Idol sa lahat. Tatlong coins mo na banggit. Yung Pi naman Idol, may utility sila, problem lang. Di pa siya transparent pero darating tayo diyan. O, ayan. Idol, narinig ko sa iyo nakasama ang Polkadot sa magagamit sa 5 years ko ng hawak to. Last 2024 November nung umangat siya 400 plus pesos. Nag-take profit lang ako pero after na angat niya, almost 2 years ago, sumadsad siya ng until 80 pesos. Muntik ko na mabenta ng patalo pero sa narinig ko sa iyo, hold ko pa siya. And DCA while mababa. Thank you po sa update. Sabi ni Aragayan, Aragayan na Nathan. Ayan. Idol, Republicans ako. Pag wala si Trump, malabo lalo. May pasa yung clarity. Mga salbahayan Democrats. Ano to? Yan sa mga kano. Sa Palestinian, hawak ng British yan. May pinasa sila lo. Diyan, ang napili nila mga Jews para maging nation noong 1948. At lahat ng nangyari dyan, nakasulat yan, idol. Kukulangin yung YouTube, yan, kung ano man yan. Maraming history. Biblical nga daw yung nangyayari dyan, mga lods eh. Diba? Sabi nila, yung gera dyan, biblical na yan. Ang baga history na yan nila. So, okay. Kung mali yung nagkwento sa akin, okay lang. Kasi sabi ko nga sa inyo, kwentuhan lang naman yun eh. Diba? Kumbaga, nasa inyo yun kung paniniwalaan nyo o hindi. Jefferson, shoutout sa'yo. Sabi ni Jag Sohal, tama ang sinabi ng matanda sa kaibigan mo. Ito naman, tama daw. Hindi natin alam kung ano alam niya. Si relaxing naman, hindi rin naniniwala. Wag ka nagpapaniwala, boss. Lalo na kung nagkukwento Muslim. Puro kasi grabe ka naman sa mga Muslim. Gutom sila ngayon, wag kang ganyan. Baka magalit yung mga yun. Mainit ulo nila ngayon, Ramadan. Mahaba ang kwento ng Israel and Palestine. Ang nagpangalan dyan, British Empire, yun ang pagkakaalam ko. Kung itatapat mo ang history ng Israel sa Palestine, sperm pa lang ang Palestine. Tignan mo yung Iran. Hindi naman Islamic country yan eh. Kaso nauto sila ng Islam na peaceful religion daw kuno. Kaya yan ang nangyari sa kanila. Egypt, Iraq, Turkey, Christian country. Ang mga yan, sabi ni Idol. Okay. Napunta na tayo sa history ng Middle East No? Sige, titignan natin yan mga Lodi. Pengkalag, shoutout sa'yo. Sana pumaldo tayo, boss, lalo na sa Big 3. XRP XLMH bar, sabi ni Idol. Sana nga, Idol. John Del Nino Jose. Meowsi, Idol, payag ka mag 100k si XRP pero may World War 3 at tuloy pa rin ang crypto exchange. Wala na yun. Pagka may World War 3, hindi na tayo mabubuhay. Sasayangin lang natin yung ating asset. Kalokohan yun na inaatake ng US ang Dubai at ibang bansa para pagbintangan ang Iran. Di yata magandang marites yan, sabi ni IT Chani. Yung mga ganyan, wait lang guys
Okay guys. So ayun. So ayun. Saan tayo? Si Emmanuel. Ayan. Shoutout kay Emmanuel ha. Wala, paano kaya to? Ang dami kong meme coins, pa-advice naman. Naku, pag-aralan mo yung mga ano mo, idol, yung mga binibili mong coins, okay? Joseph Berdin, shoutout sa'yo. Pete Pelizardo, always watching pa rin, boss. Idol Sugar Rates, ayan. Si Parson, like and nood pagkagising agad sa mga update mo, Lods. Ayan, shoutout sa'yo, Parson ha. Kevin, ayan, si Idol, sa balat ng dinosaur, ayan. O, yung mga gustong magano ha, magregalo ha, mga Lods, check nyo yung link dyan, yung House of Leather. Malupit yung mga sinturon na yun. Isang beses lang ay bibili sa buong buhay nyo. Tapos tatlong henerasyon na yung makikinabang. Ganun katibay, mga idol, no? Ayan, pamalo ni Idol. Frederick, true boss, bukas ang flight dito sa Oman, no? 'Di ba? Bukas nga diyan sa Oman eh. Si Edwin, shoutout sa iyo, si New Gamer, yan, si Mr. Ads, si Books. Hindi ko napasama algo na nakabili pa naman ako. Hindi natin alam kung ayun na lahat kasi idol eh, malay mo naman. No, example lang daw yung mga yon, no? Hindi natin alam kung may malay niya may mga hindi nabanggit. Haring Sadlang, shoutout sa iyo, Nochi, Romel, Babiera, Mabel, Sambales, King Shangsheng, Clabis, ayan, idol, shoutout sa iyo. Malakas ang pagkontra ng Democrats kasi kapag napasa yung Safe America Act, malalagas yung mga botante na kapanig ng Democrats. Tama ka dyan. Boy, what's up ba yun, idol? Oo, malakas sa ulam eh. Puro papak eh. So, nilista na nila yung mga coins na tinuturing na commodity. Goods na goods yan, idol. Hindi na manguhula yung mga tao kung commodity coins. O, ayan. Pwede mo na rin itanong kay Grok siguro yan. Mga ganyan. Ayan. Si Cerezo, shoutout sa iyo. Si BJ Ramirez, shoutout sa iyo. Si Skylab, ayan, shoutout. Si Ray Pinoco. Ay, galing. Si Ray Pinmoco, ayoko. Ayan, shoutout sa iyo, idol. Si Kevin, Anthony Sembrano, si Stephen Andre, at si Santos Jandel. Grabe kayo. Ang lupit nyo, mga idol, no? So, ayan ang news natin ngayon, mga Lodi. Siyempre, overall, goods tayo, mga Lods. Goods ako dito. Pero ang abangan natin ngayon, yung FOMC, napaka-importante na ito. Mamaya madaling araw to, mga Lodi. Grabe na to, mga idol. Anong mangyayari sa FOMC natin? Bababa ba to? Tataas ba to? We don't know. So, hintayin natin mamaya ng alas 2 na. Medyo madugo to. No? Hindi natin alam kung gugulatin tayo ni tawag dito, ni Jerome. No? Pag sinabi niya na nako, magkakat ako o hindi ako magkakat, magpo-post. So, ayan. Hindi natin alam. Mamaya malalaman natin, okay? So, kita-kits tayo mamaya. Bukas ng umaga, mga Lodi. Maraming salamat sa inyo, mga idol. Sana supportahan niyo yung channel ko. Like nyo yung video, subscribe kayo, at syempre click nyo yung notification bell. Sa mga wala pang crypto exchange dyan, andyan yung BitGet natin, check nyo mga Lods, no? At check nyo yung mga link dyan sa baba ng description. Love you all, mga Lods. What's up?